So what's up? Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Rojin Vlogs TV. And medyo natagalan tayo ulit sa pag-upload ng ating video. Bali na busy lang po tayo mga kalipad. So ngayong araw magbablog na ulit tayo. At may gagawin pala tayo ngayon, request ng ating isang kalipad na gumawa daw tayo ng tutorial para sa mini guryon. So yung mga kalipad, bali gagawa tayo ngayon ng mini guryon at sabaybayan nyo kung paano ko gawin para ma-share ko rin at matutunan nyo rin kung paano gawin itong mini guryon. So bago pala mga kalipad ay mag-shoutout muna tayo. So shoutout nga pala kay John Raven Libres, ayan mga kalipad, kay Arvin Reyes, kay Adrian J. Santos, kay Jack, kay Kalipad Bonnie Ribong. At itong si Kalipad Bonnie Ribong ay nag-comment sa atin na gusto niyang magpagawa sa atin ng saranggola o guryon pero malayo siya mga kalipad. So sorry sa'yo Kalipad Bonnie. So taga Victoria Laguna pala siya. So shoutout sa'yo Mr. Bonnie Ribong. At kay Romeo Save Me. So yun, maraming salamat sa suporta. At kay Mr. Lee Grant Richard Calip. So yun, shoutout sa'yo Mr. Lee Grant Richard Calip. So sila po yung nag-comment sa mga vlogs natin, sa mga video natin sa YouTube na gusto magpa-shoutout at sumusuporta sa ating mga ginagawang video. So yun mga kalipad, bali gagawin na natin ngayon yung mini guryon. So let's go mga kalipad. Bali meron na tayo ditong kawayan na gagawin sa ating mini guryon mga kalipad. So tuturo ko sa inyo kung paano ko to susukatan at kung paano ko siya kakayasin mga kalipad para naman magtutunan nyo. So ito mga kalipad, bali ito yung gagawin natin magiging pakpak. At tuturo ko pala sa inyo kung paano ko ito sa sinusukatan para maging pantay yung sukat ng magkabilang pakpak. Bali ganito ko pala siya ginagawa mga kalipad. So ito yung kabilang kawayan. So kinukuha ko yung gitna nya. So kayo nang bahala. Basta sa akin dito sa may part ng buko para matibay. Ito yung gagawin kong pang gitna. Or ito yung lalagay natin sa may magiging katawan ng ating mini guryon. So bali yung ginagawa ko dito ay sinusukatan ko muna siya. So, mga kalipad. So hanggang dito yung sukat niya mga kalipad. Yung sukat pala nito mga kalipad ay inches pala yung ginamit natin dahil ito yung available natin na pang sukat, wala yung metro natin. So ayan mga kalipad, bali 17, ayan mga kalipad, 17 inches kung makikita nyo yung kabilang pakpak. So para maging pantay, gawin nyo lang din sa may kabilang pakpak ni mga kalipad. So yung 17 naman, ilagay nyo na dito sa may gitna. Or yung number 1, ilagay nyo dito sa gitna. Pwede rin naman yung 17, ilagay nyo dito sa may gitna. Tapos dito na kayo mag-mark sa number 1 o dito sa dulo ng number 1. Yan mga kalipad. So bali ito na yung magkabilang pakpak. Pakita mo. So ganito lang kahaba yung pakpak na mga kalipad, bali 2 dangkal lang siya. So puputulin na natin to mga kalipad dito yung kabilaan. Tapos hahatiin na natin to sa gitna. So yan mga kalipad, bali naputol na natin yung kabila. So dito naman tayo sa kabilang naman kalipad. So putulin nyo lang yung nilagyan nyo ng marka kanina. Ito na mga kalipad. Bali ganito lang kahaba yung magiging pakpak natin. Yan. So 2 dangkal lang siya dahil request lang to sa atin na gumawa daw ng tutorial sa mini guryon. Ito mga kalipad gagawin ko na. Ito yung magiging pakpak na. Hatiin na naman natin to sa bigit. Ito na mga kalipad, bali na hati na natin sa gitna. Bali ganito lang siya kanipis yung isa, bas gagayain na lang natin to, basta kakayasin ko lang to. Tingnan nyo na lang kung paano ko gagawin para matutunan nyo naman kung paano gumawa ng mini guryon. Ito na nga, bali gagawa na tayo ng pakpak, kakayasin na natin. So ito yung mga kailangan natin mga kalipad. So itong cutter para dito sa may gitna nya or sa buko. Kung anong kawayan naman ginamit nyo, kailangan nyo ng cutter para sa buko kasi mas maganda yung cutter gamitin sa pagpapanipis sa buko kasi matigas-tigas tong buko to mga kalipad. So ito naman kutsilyo, balik yung magiging pangtaas na natin sa mga buwang pakpak. So
Ito na nga ano mga kalipad, bali tinatapos na lang natin o pinapakinis na lang natin yung kabayan sa kabilang pakpak. So sa pagkakayas kaya natin mga kalipad ay dahan-dahan lang. Maliliit lang yung tabas natin. Bali ganyan lang siya kaliliit. Pero hindi masyadong magiging manipis yung kawayan para magiging pakpak. Napapakita ko na sa inyo mga kalipad, bali ganito lang siya. So ito yung magiging kabilang pakpak na mga kalipad. So ang liit lang na ito. Ito lang siya kanipis. So pakita mo na maayos. Ganda lang siya mga kalipad. So ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pagtanggal naman ng buko. Para matutunan nyo rin. Magagamit na nga dito ng lots. Kahit kutsilyo basta matalas. So ang akin kasi ginagamit ko ay cutter. Para mas maganda yun ang mga kalipad. Balikan to pala yung pag-ano ng buko mga kalipad. Yan mga kalipad. Dandahan lang din siya sa pagtanggal. Balikan niya muna sa kabila. Tapos dito naman ulit sa kabila. Baliktarin nyo lang yung ayan. Yan. So cutter na lang yung gamitin nyo mga kalipad para mas maganda. Or kung trip nyo naman yung kutsilyo, pwede rin naman. So sa akin kasi cutter yan. Ito na nga ano mga kalipad. So ito na mga kalipad yung nagawa nating pakpak sa ating mini guryon. So hindi na natin pinakita yung pagkaayos natin kanina ng kabuuan dahil medyo haba na yung video natin. So ito mga kalipad, bali papakita ko na sa inyo yung naging resulta sa ating ito mga kalipad. Ganyan lang sa unikis mga kalipad. Makikita nyo. Tapos ganito naman yung bend nyo mga kalipad. Kung magiging sangguryo na to mga kalipad, balikan ba siya? Malambot lang mga kalipad para so ganyan na siya kalambot. So lambutan nyo lang yung pagkakagawa ng pakpak nya. So dahil maliit lang yung pakpak, pangit kapag medyo matigas, baka magiging LC lang yung mga kalipad. So gagawin na muna natin ulit yung magiging katawan nito at yung pangbuntot. A few moments later. Ito na nga mga kalipad, bali na buo na natin kayasin lahat ng gagamitin natin sa ating mini guryon. So ayun mga kalipad. So natapos na natin kayasin itong dalawang pakpak. Ayun mga kalipad. Tapos yung hindi pa natin napakita sa inyo mga kalipad. So ito mga kalipad, meron na tayo dito magiging katawan. Pangkatawan sa ating gagawing mini guryon. So yung haba pala nito or yung sukat mula dito hanggang dito ay 25 inches mga kalipad. So bali ganito lang siya kalambot. So medyo malambot lang yung dito sa may bandang dulo mga kalipad. Sa may bandang ulo, kasi ito yung magiging ulo ay matigas-tigas siya konti. Bali ganito siya mga kalipad. Tapos meron naman tayo ditong gagamitin sa pang-ulo natin mga kalipad. Maliit lang siya. 4 inches naman yung sukat nito. At gagatlaan nyo siya ng ganyan mga kalipad dulo niya. So bali magiging ganito siya mga kalipad para alam nyo rin. Ayan. Saka nyo tatalian sa may katawan. So ito yung katawan niya. Bali ganyan yan. Tapos yung magiging buntot naman yung mga kalipad ay meron na rin tayo, manipis lang din. So yung sukat nito mga kalipad ay 16 inches. So ito yung magiging buntot natin, style ibon lang din yung buntot para simple lang. So, malambot lang din siya mga kalipad. Lagyan nyo na lang din dito ng gatla, yan mga kalipad ayun kasi tatalian natin yan mamaya pupunta sa may pakpak nya sa may bandang dulo ng pakpak sa may bandang baba. Kabilaan lang mga kalipad. So bali buuhin na muna natin to. A few moments later.
So bali natalian na pala natin siya mga kalipad, or nabuo na natin yung ginawa nating mini guryon. So bali papaliwanag ko lang sa inyo mga kalipad, ayan, kung paano ko to tinali. So yung dalawang pakpak kanina mga kalipad, yung sinukat natin sa gitna ay yan, tinali na natin dyan sa may kanyang katawan. Tapos yung dalawang kawayan naman na pang ulo, yung 4 inches natin kanina mga kalipad, yung 4 inch ay dito natin tinali. Yan, magkabilaan din yan. Tapos bali ganyan. Tapos itong magkabilang pakpak naman ay tinali na lang din natin. Ganyan. Yan yung kabila. Kasi yung katawan niya, ganyan lang din siya kanipis at kapal. So ito yung naging buntot natin. So bali yung dulo niya, tinalian lang din natin sa dito. Yan, 16 inch pala yung haba nito. Tapos yan mga kalipad, gatlaan nyo na lang yung dulo ng kawayan. Tapos itali nyo. Yan. Bali, parehas nyo na lang kung ano yung haba dito. Ganun din dito mga kalipad. Bali, yan na yung kabuuan niya mga kalipad, ano? So, yun mga kalipad, bali paplastikan natin to. At gamit natin dito ay ang ating pangpadikit sa plastic, yung rugby. Yan. Mas maganda itong gamitin kasi sa katol, kasi yung katol mapasok ka pa, masakit sa kamay. Tsaka mabutas-butas pa yung plastic. So ito mabilis lang gamitin. Yan mga kalipad. Yan, tapos na. Basic na basic lang ito gamitin mga kalipad. So yan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga kalipad. Maraming salamat. Yan, tapos na siyang plastikan at hanggang dito na lang yung video. Wala mo ng test fly dahil masyadong mahaba na yung ating video. So yan mga kalipad, maraming salamat.